Hey guys, seryoso tayo ngayon. May post ako kasi kanina doon sa Facebook page natin ng Manalo Group of Companies. Ang tanong ko is ano ba yung gusto niyo maging content natin or yung gusto niyo topic ng next vlog natin. So okay naman no, may sumagot doon si Pugo, isa sa mga employees natin sa Manalo Resort Hotel sa Manalo Group of Companies. Ang sabi niya, gusto daw niya makita ng video na nagpapakain ako ng mga stray dogs. Okay? Ito, stray dogs. Alam niyo, ito pa no, ang daming mga videos ko na nilalabas, no? Pero alam niyo sa YouTube, yung top 10 videos ko na pinapanood ng mga tao ngayon is all about rabies. Lahat ng mga videos ko na merong kinalaman sa rabies yung topic. So ito, no? Ito guys, I'll be very honest with you. Wala akong intention na pamparami lang ito ng views or pamparami lang ito ng subscribers or followers. I will be totally honest with you about my stand on stray dogs, rabies, and yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Okay, yung pagpapakain ng mga dogs, marami na kasi gumagawa ng mga content creators na ganyan, mga vloggers, pupunta sila sa isang lugar, magre-rescue sila ng dog, tapos papakainin nila, pupunta sila sa mga isang area, ganyan, tapos bibigyan nila ng mga dog food, manghihingi pa sa mga dog food owners kagaya namin, yung SDN namin, ng product para ipakain daw nila doon sa mga stray dogs. Okay, anong take ko doon? Okay naman na magpakain sila ng stray dogs dahil naaawa sila. Kasi that's a human element, 'di ba? Yung empathy natin sa kapwa-tao natin as well as animals na napaperceive natin na merong mga katangian na kagaya ng sa atin sa mga tao. So dogs are on top of the list, no, pagdating sa mga animals na nagpapakita ng mga traits na kagaya ng mga humans. Kaya naman pinagbabawal natin kumain ng mga dogs, pero kain naman tayo ng kain ng mga karne ng baboy, baka, manok. Wala namang pagkakaiba yung level nila sa hierarchy sa animal kingdom. Well, dogs are actually carnivores. So yung pagdating nila sa doon sa food chain, mas mataas sila, pinakamataas sila kasi mga sila, apex predator sila. Pero it doesn't change the fact na they're also animals as well as cows and sheep and goats, etc. na kinakain naman karamihan ng mga tao. Pero dahil nagpapakita sila ng human traits and meron tayong ganong empathy na magpakita ng awa, ng pag-ibig doon sa mga kapwa-tao natin as well as mga animals na nagpapakita ng traits na yan, sobrang napamahal sa atin yung mga dogs. Ngayon, kung magpapakain ako ng mga dogs sa kalsada, ang problema niya, ito naman, it goes against my stand, may kinalaman sa problema naman ng rabies at iba't ibang mga problema pa sa Pilipinas ngayon, Ito, may director for strategy, media, and events, si Direk Ace, advocate talaga yon ng animal welfare. Sobrang mapagmahal niya sa mga dogs, lalo na yung mga street dogs. Sabi niya sa akin, nag-advise siya sa akin, and I take it very well naman, na wag ko na daw gamitin yung word na askal kasi aspin na daw talaga, and wag na daw akong magsalita against yung mga street dogs or ganyan kasi maraming mga taong ma-hurt, maraming taong mag-unfollow sa page namin kung parang against ako sa mga street dogs. Well, okay naman yun, kasi ang concern ni Direk Ace, syempre, yung dami ng subscribers, dami ng followers, kasi yun yung gusto rin naman namin na magkaroon kami ng maraming followers, viewers, subscribers sa mga pages namin. Kasi ginagamit namin yung mga social media accounts na ito for our businesses. We have Manalo Canine, dog training, meron kaming dog food, yung SDN, meron kaming dog soaps, meron kaming hotel, may Manalo Resort Hotel. We're also promoting our cafe and our Anli Sangyup, yung restaurant namin. So ginagamit namin yung mga social media accounts na ito for our businesses, and kasama rin sa mga nabibusinessan namin yung mga animal welfare advocates. So ngayon, ang problema, the conflict here is if I would be feeding stray dogs sa kalsada, I would also be supporting yung stray dog population. Sabi ko doon sa comment nung ni Pugo doon sa
post na sinabi ko, nabanggit ko. Ah, Sabi ko, ang problema niyan kapag nagpakain ako ng mga stray dogs, edi dadami pa sila, no? Yung mga tao din, may encourage din sila na kasi alam niyo karamihan ng mga stray dogs meron namang may-ari yan eh. So parang kinukonsinti pa natin to mga to dahil pinapakain natin yung mga aso nila. Yun naman gusto nila eh. Na pag pinakawala nila yung mga aso nila, na alaga naman talaga nila, alam nila makakuha ng mga baso-basura yan dyan, papakainin ng ibang tao, pupunta sa restaurant namin, halimbawa sa restaurant ng iba, tapos makihingain doon, bibigyan naman ng mga tira-tira. So, isa yan sa mga reason kung bakit pinapakawala ng mga owners yung mga dogs nila. Kasi wala naman sila ipapakain gaano sa mga dogs nila. So, they prefer na mabawasan yung responsibility nila. Ang problema kasi pag may mga stray dogs, no, nagkakalat kasi sila ng iba-ibang mga sakit, no. Rabies is a big problem sa Pilipinas. It is the biggest it's one of the biggest zoonotic problems sa Pilipinas. Ang zoonotic po, ibig sabihin yan, mga sakit na pwedeng ilipat ng mga animals sa tao and pwedeng ilipat din ng mga tao sa mga animals. And rabies, pagka kasi nagkaroon ka na ng rabies, no, at hindi mo naagapan, nakarating sa utak mo yung rabies virus, wala ka ng pag-asa. You will die. There are reported cases na mga pailan-ilan na nag-survive pa, no, with proper medication at nabuhay pa after their rabies infection, pero sobrang insignificant, no, kasi sobrang konti nila compared sa libo-libo ng mga namatay ng mga tao sa rabies dito sa Pilipinas. So if we remove stray dogs actually from our streets, mawawala po ang stray dog population sa Pilipinas. Ano ko yan eh? Thesis ko yan nung ako ay veterinary medicine student pa sa College of Veterinary Medicine sa UP, University of the Philippines, Los Baños, noong 2000, year 2000 or year 1999 nung thesis ko yun. And the thesis, when it was published, it was used by the Bureau of Animal Industry, no, nung Animal Welfare Division nila. If I remember it correctly, si Dr. Risuntok, kasi advisor ko yon sa thesis ko. Tapos, after na-publish, ginagamit niya yan sa mga talks niya, sa mga discussions niya about animal welfare, etc. Anong problema ko naman dito sa Animal Welfare Division, itong Bureau of Animal Industry, hindi nila nagawa yung mandate nila, hindi nila nagawa yung trabaho nila na alisin yung mga stray dogs from the streets, no? Since 2000 until now, 2024 na ngayon, hindi naman nila nagawa yung mandate nila, which resulted na hindi rin nila nagawa yung mandate na mawala ang rabies mula sa Pilipinas by 2020 dapat, no? Libo-libong milyon, no? Milyon-milyong pera na ang naubos ng Philippines, no, ng mga taxpayers as well as ng mga private individuals sa anti-rabies vaccines. Kapag nakagat ka, gagastos ka sa mga bakuna, yung 'di ba, yung problema na yung napapraning ka dahil nakagat yung anak mo, yung bigat sa loob nun, tapos yung alam niyo yung abala, tapos hindi tayo makapag-export ng mga dogs sa ibang bansa dahil natatakot sila sa rabies, dahil may rabies tayo dito, baka makarating yung rabies sa kanila, mga ganon. Maraming problema pong naidudulot ang pagkakaroon natin ng rabies sa Pilipinas. And yung mga foreigners din, pag pupunta dito, di ba, isa yan sa mga kinatatakutan nila, nagpapa-inject pa muna sila ng anti-rabies doon sa kanilang mga bansa bago makapunta dito sa Pilipinas. Kasi baka makakuha nga naman sila ng rabies dito. And may mga ganyan, mga foreigners na pumunta sa Pilipinas, pagbalik nila sa bansa nila, may rabies na sila dahil nakapaglaro sila sa mga aso dito sa Pilipinas. Pagdating nila doon, meron namatay, di ba, na dahil nakakuha sila ng rabies sa Pilipinas. Sobrang nakakahiya dahil matatalino naman tayo mga Pilipino. Matatalino yung mga graduates ng veterinary medicine, ng animal science, mga nasa Department of Agriculture natin, matatalino. Pero masyado tayong maingat sa pag-handle wala tayong kamay na bakal, wala tayong ngipin, na natatakot tayo sa sabihin ng ibang tao. Na pag nagalit yung mga animal welfare activists or animal rights activists dahil inaalis natin yung mga stray dogs sa kalsada, titiklop na. Reality po yan. Dito nga pa lang po sa amin sa Angono, Rizal ako nakatira. And yung mga stray dogs dito, nagkalat
nagbigay na kami ng sulat sa munisipyo, sa mayor, and inaksyonan ba? Maaaring may nagpunta dito, hindi ko alam, no? Pero ang dami pa ring stray dogs. Naglagay sila ng mga tarpaulin dyan sa may paligid sa subdivision namin na paalala na ang pagpapakawala sa mga aso ay may multa, ganyan-ganyan. Tapos may magandang picture ng Rottweiler na galit na galit. Effective ba? Hindi effective eh. Kasi dumami pa nga yung mga mga stray dogs sa kalsada. Eto, kung magpapakain ako ng mga stray dogs to sa kalsada, dapat alisin kasi sila sa kalsada. Ba't papakainin mo tapos hahayaan mo lang sila? Kung ako magpapakain nga ng mga stray dogs sa kalsada, kukunin ko yan, isusurrender ko sa munisipyo, tapos sunduin at tubusin ng mga may-ari yan para madala sila. Kung walang sumundod na may-ari, ipa-adapt sa ibang tao na mag-a-adapt para maalagaan. I think may mga mag-aalaga naman sa munisipyo. And kung hindi talaga walang kumuha, wala man kumuha ng owner o walang kumuha ng mga adopter, patulugin ng humane naman, euthanasia. Ini-inject lang po yun. Tapos makakatulog yung aso. So may mga tao na sobrang against that. Pero sa akin, death of an animal or even of a person is hindi naman masama yun. Unang-una, ito kasi ako naniniwala kasi ako sa Biblia. Kaya tayo may buhay, pati yung mga hayop kaya may buhay dahil hiningahan yung una nating magulang si Adan, at yung life force na yun from Adam to us 6,000 years later ay nasa atin yan. Pag namatay tayo, babalik lang naman yung life force na yun sa Diyos. Ganun din naman sa mga animals, no? Pag namatay sila, yung life force nila, babalik lang naman sa Diyos yan. At babalik lang naman yung mga molecules nila sa Earth. And magagamit ulit yun ng cycle of life ng ibang animals. Hindi naman po kasi natural yung pagkakaroon ng sobrang daming aso sa isang ecology. Ito, Pilipinas, ang totoo niyan, ang Pilipinas, wala tayong natural endemic species ng mga canids or ng mga dogs. Wala tayong natural dog sa Pilipinas. Yung sinasabi nila na ng mga Philippine forest dog or witch dog na nabuhay daw 36,000 years ago, etc. Hindi po ako naniniwala doon eh. Most of the all of the dogs na nandito sa Pilipinas ngayon, galing po yan sa mga pumasok dito ng mga tao. Mga galing sa parte ng China, parte ng India, mga Australonesians, at kung ano-ano pang mga lahi na nagpunta dito, may mga dala sila mga aso. Yan po yung mga nagstay dito, nagbreed dito, at dumami sila ng dumami. Matitrace back naman po yung yung DNA ng mga dogs sa mga iba't ibang mga lahi sa ibang mga bansa. Kaya ibig sabihin ko lang, mga domestic dogs pati, hindi naman po sila natural dogs. Hindi naman sila natural animals. All dogs came from the wolf, yung Canis lupus. Ang wolf, sa isang ecology, konti lang yan compared sa mga ibang animals. Hindi po pwedeng ang dami-daming wolf kasi mauubos naman yung mga kinakain nilang mga ibang mga animals. Hindi po, apex predators, konti lang yan. Yung prey na kinakain nila, yung mga usa, mga rabbits, iba pang mga animals, ang dami niyan. Konti lang dapat yung apex predators. Ang lumalabas, dahil sa dami ng mga dogs, ang daming dogs, apex predators sila. Ngayon, sinusuportahan natin yung population nila by buying animals naman na mga nasa galing sa mga farms para pakainin itong mga apex predators na ito supposedly na dinomesticate natin. Medyo magulo, di ba? Hindi po siya natural. Yung pagkakaroon po ng daan-daang mga libo, millions of dogs sa bansa natin, hindi po natural yan, hindi po gawa ng Diyos yan. Gawa po ng tao yan. And hindi po magsusurvive ang lahat ng mga dogs na yan kung walang mga tao. That's a fact. Kung aasa lang sila sa pagkain ng mga animals na meron dito sa Pilipinas, marami pong mga dogs talagang mamamatay kung walang mga tao. That's the natural process, no? Doon talaga papunta. Hindi
may mabubuhay sa kanila, pero to a certain extent, kasi magbabalance yung nature, apex predators, konti lang talaga ang pwedeng ma-sustain na buhay sa isang natural ecological setting. I'm sure na uunawaan niyan yung mga marunong sa science. So, ngayon we have an unnatural, huge population of apex predators which are dogs within our homes, within our streets. Okay lang naman yun kung kaya nyong sustainahan. If you can sustain a couple of dogs or many dogs within your household na hindi kayo manghihingi sa iba or hindi kayo nanglilimos na halos sa iba para alagaan sila, well, it's your choice. Very good, di ba? Pero kung alam niyo yung resources natin napupunta sa pagpapakain ng mga stray dogs na hindi naman natural, yung resources na yon, pwede na sana natin itulong sa kapwa-tao natin, lalo na mga kapamilya natin, mga relatives natin, mga friends natin, na mga nangangailangan din naman. Bakit natin ibibigay yung resources na yon sa unnatural population of stray dogs? For me, no, that's my point. Kung kaya natin tustusan yung mga pangangailangan ng mga dogs na yan, mabigyan natin ng ample space, no, na hindi sila makakagambala ng ibang tao, hindi sila makaka-cause ng problema, mga sakit sa ibang mga aso or hayop or mga tao, then let's do it. Pero ang totoo niyan, it's out of hand. Sobrang daming mga dogs sa mga kalsada natin. Nagkakalat ng rabies. More than 1,000 dogs ang nadadiagnose na may rabies every year dito sa Pilipinas. More than 1,000 dogs. Kaya 300 on the average, 200 to 300 people sa Pilipinas ang namamatay every year because of rabies. Yung mga naagapan, I'm sure, sobrang dami pa niyan. Libo-libo yan, yung mga naaagapan pa. Pero alam mo yun, bakit may ganyan pa tayo? Pwede naman nating alisin. Once and for all, Bureau of Animal Industry, gumising naman kayo. Kung kaya ninyo. Kasi may nakausap ako recently lang, a few months ago, na isang official ng Bureau of Animal Industry. Ang concern niya yung ma-promote siya within the ranks ng government. Nasabi ko, ba't hindi nyo gawin yung anti-rabies mandate na mas maayos na talagang gawin nyo talaga na wala kayong agam-agam na wala kayong kinatatakutan, gawin nyo yung mandate. I don't know. It seems to me na mas concerned siya sa career niya sa loob ng government rather than yung overall na pwedeng mangyari sana kung wala na magawa sana nila yung mandate nila at mawala yung rabies sa Pilipinas. Wala po kasi tayong ibang vector dito sa Pilipinas na mas importante kasi sa mga dogs and cats. Wala kasi tayong mga ibang mga animals na nagkakalat ng rabies kagaya ng mga dogs and cats. Wala naman tayong vampire bats dito. Wala tayong raccoons dito. Wala tayong mga iba pang mga, alam niyo yung nangangagat ng mga mammals. Kasi ang mga rabies vaccines, virus kasi, ay nabubuhay yan sa mga warm-blooded animals. Yung mga ibang animals naman na pwede rin magka-rabies, hindi naman sila usually nakakasalamuhan ng mga tao na makakagat tayo. Wala silang ganyang mga tendencies. So, yun talaga yung pinaka-important, no? 99% daw, sabi ng World Health Organization, ng mga cases ng rabies sa buong mundo ay because of dog bites. So, very important talaga yung pag-control ng dog population. Ang problema pa ito, kapag kayong aso, hindi mo inalis sa kalsada, bukod sa nagkakalat sila ng rabies, nagkakalat din sila ng iba pang mga sakit, kagaya ng distemper. Pagka nagka-distemper yung aso mo, nakakuha siya ng distemper virus sa ibang aso, kasi airborne yan eh. Kahit humatching lang yung asong may distemper, napunta yung virus particles sa aso mo, makakuha na yung aso mo ng distemper. Ang distemper, grabe, kawawa talaga yung mga asong may distemper. Nasisira kasi niyan yung mga nerves, pati yung brain ng asong may distemper, pati ibang organs na apektuhan. So, bukod sa distemper, kagaya ng mga nangyari nga doon sa mga dogs ko sa site sa Manalo Resort Hotel,
si Atlas at saka si Rigor namatay because of blood parasitism. Wala namang garapata yung mga aso namin. So ang garapata kasi ang vector ng blood parasites na Babesia, yung Ehrlichia. So yung mga rickettsia na ito ay nalilipat-lipat kapag kumakagat yung garapata. Kahit isang garapata lang makakagat sa aso mo, pwede siya makakuha nitong mga parasites na ito. So wala namang mga parasites yung mga aso namin dahil inaalagaan namin yan. Pero may mga nakakapasok kasi doon sa Manalo Resort Hotel ng mga nakaraan ng mga stray dogs ng mga kapitbahay namin na nagkakalat nitong mga garapata na ito. At malamang yun yung mga nakakagat doon sa mga aso namin kasi wala namang iba. So, namatay si Rigor, namatay si Atlas, gumastos pa ako sa vet. Syempre, yung sakit ng damdamin namin, ako mismo kasi nalagaan ko yung mga aso na yon, si Rigor. Inadapt ko yun from a state na meron siyang hip dysplasia, hindi siya makalakad, sobrang payat niya. Tapos napaganda ko, pinakain ko ng SDN. Tapos tinerapi ko dito sa bahay. Inalagaan ko ng gusto, pinaligo ko sa kanya, super dog soap. So gumanda yung aso, naglakad na, nakakatakbo na, nandun sa Manalo Resort Hotel. Tapos mamamatay lang after 1.5 years or 2 years na inalagaan ko. Mamatay lang because of blood parasitism. Ang bilis. Maaaring mas susceptible sila kasi meron na nga siyang underlying na problema, yung hip dysplasia niya. Tapos galing siya sa ibang bansa. I don't know kung gaano kalakas ang immune system ng mga alabay, mga Central Asian Shepherd dogs against rickettsial diseases. Baka mahina yung immune system nila kaya patay siya kaagad. Yung aking din si Atlas na Australian cattle dog, yun, yung isa pang namatay yun dahil sa rickettsial blood parasitism. Yung mga dogs namin, ayos naman. Okay naman sila. Wala namang problema. So ngayon, pinaalis ko lahat yung mga stray dogs doon. Pinahigpitan ko sa lahat ng mga guards namin doon, mga personnel namin. Pinakuha ko yung mga stray dogs na kumakalat-kalat doon sa loob ng resort at pinasurrender ko sa barangay, sa munisipyo. I don't know kung ano nangyari doon. Yun yung concern ng mga animal welfare activists na pagka inuuli kasi yung mga dogs, lalagay sa mga pounds, tapos walang tumubos sa kanila, patutulugin yan. So, for me, it's better na patulugin sila in a humane manner, hindi yung patutulugin ng mamaltratuhin. It's better to make them go to sleep, yung humane mercy killing, rather than nagdurusa sila sa mga kalsada, ang dami nilang sakit, masagasaan pa sila, minamaltrato sila ng mga tao, at minsan nasasagasaan pa sila ng mga motorsiklo or kotse. Tapos minsan nakakakos pa sila ng mga disgrasya. May mga ilan akong narinig na mga case, isang kaibigan ko na namatay sa motorcycle accident, and ang suspect namin ay may aso na tumawid. Yun yung isa sa, ito rin yung isang tao ko rin, si Mang Eli, diyan sa papuntang floodway, yung kalsada doon sa papuntang C6. May tumawid daw na aso, iniwasan niya, off balance siya sa motor. Ayun, disgrasya si Mang Eli. Hindi na siya nakapagtrabaho for a few weeks, tapos eventually hindi na siya nag-work sa amin kasi siguro nahirapan na siya papunta-punta sa amin, tapos nagmo-motor siya, baka nadali rin. Ganun din yung isang maraming mga aksidente nangyayari sa kalsada because of the stray dogs na biglang tumatawid sa kalsada and stray cats. Okay, so yon, bukod doon, nagkakalat pa nga sila ng mga basura, ng mga pupu dito sa harapan ng bahay nga lang namin. Ang daming pupu pagka lumalabas ako diyan, tapos wala pang naglilinis. Mga pupu, mga basurang kinalat ng mga stray dogs diyan. Kasi paglabas namin diyan sa kalsada, kagabi lang, 3 stray dogs nakita ko sa harapan ko na may mga galis-galis. Ito naman, guys, sabihin, ba't hindi mo alagaan? Kasi vet ka. Ito naman sagot ko dyan. Kung gano'n lang gawin ko sa buhay ko, mas marami akong hindi matutulungan. Kasi yung time ko, konting time lang naman. Hindi natin kaya kasing sustain lahat ng mga gusto nating gawin at saka yung kabaitan, Hindi ko gagawin yun for views. Hindi ko gagawin yun just to increase my follower count. Gagawin ko yon kung talagang naawa ko doon sa dogs. And naawa naman ako sa kanila. Kaso
Mismo yung aso ko dito sa bahay, nagkaroon din ng blood parasitism a few years ago. I think that was during the pandemic. Nagkaroon din ng blood parasites kasi nagkaroon siya ng garapata. Wala naman siya garapata pero yung mga aso nakatambay sa harapan namin, may mga garapata. Alam mo, bigyan ko yan lahat ng Bravecto. Magkano yun? Wala man akong ganong pera na ipang Bravecto sa lahat ng mga dogs na nasa sa mga kalsada namin dito at sa iba. Ang sinasabi ko lang guys, no, maganda siguro magkaroon ng ganung content, no? Gayahin ko yung ibang mga vloggers, papakain na ng mga dogs, mag-rescue ng mga dogs. I have nothing against them. That's what they're doing. Yung sinasabi ko lang, mas marami ano ba talagang problema? Ito lang yan eh. Kung i-focus lang natin, ano ba talaga ang malubhang problema? Na merong mga aso na nagdurusa o may mga taong namamatay because of rabies? For me, mas malaking problema natin, no, bilang mga Pilipino, yung pagkakaroon ng rabies sa Pilipinas. I think yun yung pinakamalaking problema natin na may kinalaman. May kinalaman sa mga stray dogs. Yung problema na kawawa naman sila at walang nag-aalaga sa kanila, I think that goes a lot lower doon sa priorities of problems. That's not our biggest problem. Our biggest problem is ang daming namamatay sa rabies every year. Bukod sa rabies, pati mga aso ko nga at ibang aso, I'm sure, nakakalatan ng mga iba't ibang mga sakit because of the prevalence of stray dogs sa mga kalsada natin. So sabi ko, seryoso to ha. I'm sure I will piss so many people off by this video. And it's not that I don't care. I care, no? Gusto ko sana marami akong followers. Gusto ko sana maraming mga manonood ng videos natin. But if people will unfollow me for having this stand, as a vet, as a dog owner, as a concerned citizen, well, so be it. Kung i-unfollow niyo po ako at magalit kayo sa akin. Pero, kung mawala po ang rabies sa Pilipinas, that would be my dream. Sabi ko nga sa inyo sa mga past videos ko, sinulat ko yan sa Merck manual ko nung college pa lang ako. As a vet, my goal will be to eradicate rabies in the Philippines or help eradicate rabies in the Philippines. I wasn't able to do that, but maybe by making videos like this, baka naman maratel yung mga taga Bureau of Animal Industry. Maratel naman kayo sana. Kasi trabaho nyo yan eh. Huwag nyo isipin yung mga tataas yung rango nyo, yung mga career nyo dyan, or sasabihin ng mga tao na magagalit sa inyo. Wala kasi akong interest kasi pumasok sa government office or sa sa Bureau of Animal Industry, mag-employ ako doon. Hindi ko kasi interest 'yon. Talagang pero kung siguro kung hindi lang ako negosyante, kung hindi lang ako nakakatulong sa marami sa mga businesses ko, baka yun yung maging yun yung maging target ko na goal ko para mawala ang rabies sa Pilipinas. Sa totoo lang, baka wala lang sa inyong mga mahal sa buhay na namatay dahil sa rabies. Pero wala man sa mga mahal nyo sa buhay ang namatay sa rabies. Totoo po yan. Yung 300 people na namamatay sa rabies every year, mga totoong tao po yun. Hindi nyo sila nakilala, maaaring hindi nyo sila mahal, wala kayong pake sa kanila, pero mga totoong tao yan na namamatay every year ng walang katuturang kamatayan. Okay sana mamatay dahil sa matanda ka na, o kaya dahil talagang meron kang ginawang kabayanihan, pero yung mamamatay ka dahil nakagat ka ng aso. Anong klaseng kamatayan yun? Diba, these are senseless deaths na sana matapos na. And we're appearing stupid sa mga foreign people, mga nasa mga mayamang mga bansa na walang rabies sa bansa nila. We are stupid to them. I think I would think we're stupid kung ako nasa ibang bansa na. Dali-dali naman yan. Pulo nga tayo, wala nga tayong katabing teritoryo na kadikit ng bansa natin eh. Kaya ang dali niyan i-solve kung merong ngipin lang yung mga nasa gobyerno. I'm apolitical. I don't meddle in politics. Kaya wala man akong pinariringgan mga politiko dyan na nakaupo or whatever. Pero since I was in college nga,
wala nga nakagawa sa problem na yan. Anyway, magta 30 minutes na tong video na to. Putulin ko na po ito. I'm sure you're bored to death. Gusto ko lang i-vlog ito. Gusto ko lang ilagay ito para kung sakaling mawala man ako sa mundo, I put this down here